Ang Panagbenga Festival ay isang masayang pagdiriwang sa lungsod ng Baguio tuwing buwan ng Pebrero na nangangahulugang kahalumigmigan ng mga bulaklak sa wikang Kankanay. Ito ay ipinagdiriwang upang ipagdiwang ang pagbabagong buhay ng lungsod pagkatapos ng lindol noong 1970 at ipakita ang kayamanan nito sa mga uri ng bulaklak at taniman. Ang pangunahing atraksyon ng pagdiriwang ay ang mga makulay na parada ng mga float na pinalamutsyan ng sari-saring bulaklak, kasama ang mga sayaw at kultural na pagtatanghal mula sa iba't ibang grupo. Sa buong buwan, mayroon din mga palaro, eksibit ng bulaklak, at iba pang aktibidad na nakakaakit ng libu-libong lokal at dayuhang bisita, na ginagawa itong isa sa mga pinakasikat na pagdiriwang sa bansa. Mga pangunahing kaganapan, bukod sa mga float parade, mayroon din street dancing competition, kung saan ang mga grupo ay nagsasayaw habang nakasuot ng mga kostumeng gawa sa bulaklak at mga taniman. Mayroon din Grand Float Parade na karaniwang ginaganap sa ikalawang linggo ng Pebrero at Flower Market kung saan maaaring bumili ng murang bulaklak at halaman mula sa mga lokal na magsasaka. Kasaysayan, ang unang Panagbenga Festival ay ginanap noong 1971 sa pangunguna ng Baguio Flower Festival Foundation, Inc. at ng lokal na pamahalaan ng Baguio. Ito ay idinisenyo hindi lamang para sa kultura, kundi pati na rin para palakasin ang turismo at ekonomiya ng lungsod. Mga dapat tandaan, dahil sa dami ng bisita, mainam na magdala ng tubig at payong para sa init o ulan. Mahalaga rin na igalang ang mga lokal na tradisyon at panatilihing malinis ang mga lugar na binibisita. Ang ilang kalsada ay isinasara para sa mga parada, kaya mahusay na suriin muna ang schedule at ruta bago pumunta. Mga espesyal na exhibit, mayroong Baguio Blooms Exhibition sa mga pangunahing pasyalan tulad ng Burnham Park at Session Road, kung saan ipinapakita ang mga kakaibang uri ng bulaklak at mga natatanging disenyo ng hardin mula sa mga eksperto. Bukod pa rito, may garden show na nagpapakita ng mga makabagong pamamaraan sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga halaman. Ekonomikong epekto, ang pagdiriwang ay malaking tulong sa mga lokal na negosyante, mula sa mga nagbebenta ng pagkain, souvenirs, at bulaklak, hanggang sa mga hotel at restoran na nakakakuha ng maraming bisita. Marami ring maliliit na negosyo ang nakakalikha ng mga produkto na partikular para sa Panagbenga, tulad ng mga keychain, damit, at alahas na may disenyo ng bulaklak. Kultural na kahalagahan, ang festival ay nagdudulot din ng pagkakaisa sa mga mamamayan ng Baguio at mga katutubong tribu sa Cordillera. Ipinapakita nito ang kanilang pagpapahalaga sa kalikasan at mga tradisyon, kasama na rin ang pagtanggap sa mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at mundo. Mayroon din mga simpleng seremonya para ipagdiwang ang mga ninuno at ang mga biyayang ibinibigay ng lupa. Mga bago nitong mga taon, upang gawing mas ligtas at mas inklusibo, idinagdag na ang mga online na stream ng mga pangunahing parada para sa mga hindi makakapunta sa Baguio. Mayroon din mga aktibidad para sa mga bata tulad ng Sea Kids Flower Painting Contest at Mini Float Making Workshop. Mga karagdagang kaganapan. Iba pang aktibidad, bukod sa mga dati nang binanggit na kaganapan, mayroon pang si Panagbenga Scapes, Landscaping Competition and Exhibition, na nagpapakita ng mga obra maestra ng mga landscape designer mula sa iba't ibang lugar, na matatagpuan sa Burnham Park buong buwan ng Pebrero. Ang Session Road in Bloom naman ay isang lingguhang kaganapan mula Pebrero 23 hanggang Marso 2, kung saan makikita ang mga produkto ng mga micro, small, at medium enterprises mula sa Baguio, Benguet, at iba pang rehiyon. Kasama na rin ang mga lokal at internasyonal na pagkain. Mayroon din Fluvial Parade sa Burnham Lake noong Pebrero 27, kung saan ang mga bangka ay pinalamusyan ng mga bulaklak, at Panagbenga Grand Aerial Fireworks Display sa Marso 2 bilang pagwawakas ng pagdiriwang. Mga paligsahan, bukod sa Floral Bouquet Design Competition at Dish Garden Competition, mayroon din School-Based Landscaping Competition na sinusuri noong Pebrero 24 at Little Miss Panagbenga na ginanap noong Marso 2. Mga sikat na pagkain at pasalubong. Mga pagkain, kabilang sa mga dapat tikman ay ang Strawberry Taho, isang kakaibang bersyon ng taho na may strawberry syrup. Cordilleran Pinikpikan, isang tradisyonal na ulam ng manok na may kakaibang paraan ng pagluluto, crispy ukoy. At strawberry cake. Mga pasalubong, ang mga sikat na pasalubong ay kinabibilangan ng sariwang strawberry mula sa La Trinidad, Benguet. Strawberry jam at UB jam ng Good Shepherd, peanut bread.